To the family and to the friends of Lian, to the parents, of course, to Kuya Jojo and Deaconess Guy, on behalf of the leaders of this church, we would like to express our deepest condolences to you. I cannot imagine how it feels like to be a fellow parent and to lose a son. But thanks be to God, we have a Father who deeply loves us and has given His one and only Son. So that through His Son, Jesus, we will be comforted in this life and in the next. And so as we begin our prayer to start our memorial service, may I all invite all of us to please rise and give reverence to the Lord. And I will be praying through Psalm 17. Let us bow down our heads and pray. Hear a just cause, O Lord, attend to my cry, give ear to my prayer. From lips free of deceit, from your presence let my vindication come. Let your eyes behold the right. You have tried my heart, you have visited me by night, you have tested me, and you'll find nothing. I have purposed that my mouth will not transgress. O Lord, this tearful prayer of King David in many ways might not be something that is present to all of us because we don't have enemies, we don't have people out to fight us, but like David, we have tears. And many people here have tears. We may not have physical enemies that bring us down, but we do have internal turmoil and grief that will come in waves. And so this is a plea for your mercy and your vindication, for your strength, a plea for your mercy for the parents of Lian and his loved ones. Because just like David, we know you also listen to us. That you attend to the tears of those who are grieving, and you come to the rescue to those who are weeping, and that you are indeed Jesus, our Emmanuel, God with us. So Lord Jesus, may your presence be indeed felt by everyone here, because we know you are the God who is near. You are amongst us and within us. And we know, Lord, you even grieve with us. We thank you for your presence, and we grieve with you. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Remain standing, please, as we read Scripture together. And this is found in 2 Corinthians chapter 5, verse 8. You may refer to your programs with you. And we will read Paul's letter to the Corinthian believers, 2 Corinthians chapter 5, verses 1 to 8. For we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. For in this tent we groan, longing to put on our heavenly dwelling, if indeed by putting it on we may not be found naked. For while we are still in this tent, we groan, being burdened, not that we would be unclothed, but that we would be further clothed, so that what is mortal may be swallowed up by life. He who has prepared us for this very thing is God,
who has given us the Spirit as a guarantee. So we are always of good courage. We know that while we are at home in the body, we are away from the Lord. For we walk by faith, not by sight. Yes, we are of good courage, and we would rather be away from the body and at home with the Lord. May God be praised with the reading of His Word. Please take your seats as we call on Pastor Larry Fabiano for our message. Good evening to everyone. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Nagkakaintindihan naman tayo, Tagalog man o English, ano? Kaya ipagsasabay ko na lang po, Taglish tayo ngayong gabi. When I was informed that the family po requested yung ating binasa, sabi ko, parang very appropriate talaga kay Diana. You know, in-affirm nga ni Guy. Kaya, Jojo, Guy, hindi ko talaga I perhaps cannot fully relate to what you're going through right now. The only similarity between us is pare-pareho tayong mga magulang ng malalaki na katulad ni Liam. But I have not yet been there where you are. And we just want you to know, Jojo, Guy, at yung mga kapatid, kapag-anak ni Liam, we are with you in prayer. At nawa ang Panginoon ang yumakap sa inyo sa kapanahunan ito. Ito pong verse natin na binasa ay tungkol sa pagiging away from the body and at home with the Lord. Kaya kung aking gagawin ngayong gabi ay unti-unti kong babasahin mga bahagi. I'll read portions of it and then explain it. But these verses talk about one of the greatest hopes of parents who must bid goodbye to someone they love more than themselves, which is their children. Sa tinagal ko po bilang pastor, marami-rami na rin po ako ginagawa nating gabi. Kaya tawag natin funeral service or memorial service. Isang paalaala tungkol kay Liam. At talaga pong, kung meron nagbabagbag sa damdamin ko, ito yung ginagawa natin gabi. Kapag ang isang magulang o mga magulang ay kailangan magpaalam sa isang anak. Dahil po, meron din akong 3 anak na malalaki na kaya naiintindihan ko po, pero hindi pa rin po katulad siguro sa pinagdadaanan ng ating mga kaibigan gabi, si Jojo, si Guy, at ang kapatid niya. Dito po sa ating verses, we are reminded that death is not the end for those who belong to Christ. Parang ganun po minsan ang dating. Minsan ang kamatayan para sa atin, tapos na, wakas na. Pero ang sinasabi po dun sa binasa natin, hindi po yun ang wakas. Yun ang panimula to the best part of life. The best part of life that is called heaven. Kaya unang-una po, I want us to remember or realize from the passage na our body is both blessing and burden. Sa Tagalog, biyaya, pero pabigat din ang ating katawan. At siguro nagtataka kaya, ano ibig sabihin ni Pastor? Paano naging biyaya ang katawan at nagiging pabigat? Kasi po, ang ating katawan ay biyaya dahil through our body, we can enjoy the goodness of God. Diba? Tayo po, maaamoy natin yung bango ng isang bulaklak. Yung bango ng bagong lutong adobo. No? Ayan, ginugutom na po ba kayo? At mararamdaman natin ang haplos ng isang mahal natin sa buhay sa ating kamay. That's our body. It's a blessing. And that was always God's intention po. Ang ating katawan was created by God to be a blessing. Ngunit po, dahil our body, even though was meant by God to be a blessing, sin put a curse on the earth and our bodies. Dalawang klase pong kasalanan ang tinutukoy na. Unang-una yung pinagmulan ng lahat ng kasalanan. Ang pinagmulan ng kasalanan natin kay Adan, kay Eva. Dahil po doon, nagkaroon po ng sumpa. Hindi lamang po ang ating katawan, ngunit pati ang lahat ng nilikha, all of nature, all of creation. And, pangalawang klaseng kasalanan ay ating sariling kasalanan. And that also puts a curse on us. And that's why po ang body, we can also say it can become a burden. For people who like Liam, the body show the effects of that curse. Pero gusto ko pong bigyan kayo ng isang kwento sa John chapter 9 na maaring minsan
tinatanong natin, dahil kayo po nandito kayo dahil kailangan si Liana, bakit ganon? Bakit siya isinilang na merong kapansanan? Meron din pong gano'n na isinilang na may kapansanan sa John chapter 9. Isang tao na isinilang na bulag. Tapos nung nadaanan siya ng mga disipulo ni Jesus, tinanong niya sa Jesus, sino nagkasala? Siya o yung magulang niya? Minsan gano'n na tanong natin, di ba? Kasi po dito sa aming simbahan, kung sakali po hindi pa kayo pamilyar, dahil may kalakihan po, marami-rami po ang mga magulang dito na dumadating na merong mga ganong pinanganak na may kapansanan, congenital conditions. And always the question in the minds of people is the same. Bakit ganon? So ganon din po nangyari sa mga disipulo ni Jesus. Sabi nila, who sinned? This man or his parents? Ang gulat-gulat po ang sagot niya. Sabi niya, neither this man nor his parents sinned. But this is all for the glory of God. At ganon din po ang aking pagunita kay Lian. Walang kasalanan si Jojo, walang kasalanan si Guy, at wala na siya kasalanan. But this is all for the glory of God. Kanina po nagkwekwentuhan namin ni Guy bago nag-umpisa. Tinanong ko, si Lian ba ay dumating sa isang panahon ng buhay niya na tinanggap ni Jesus? At sinabi ni Guy, sigurado siya na ang puso ni Lian ay kay Jesus. Sabi ko na naman po kay Guy, bilang pastor ni Guy, sabi ko, alam mo yung mga isinilang na katulad ni Lian, who's in a sense, most of their life, they have the heart of a little child. Pag yan, kinuha ni Lord, diretso yan sa kanyang kaharian. At Pastor, saan mo na kukita yung ganong basehan para sabihin yan? Doon po sa Mark 10:13 to 16. Another kwento po ito. Si Jesus ay gumagala kasama ang mga disipulo. Nagtuturo sa mga tao ng salita ng Diyos. Sa kanilang paggala-gala, may mga magulang na nagdala ng mga, parang sanggol siguro katulad nitong dito sa harap natin, ganyan edad, no? Dinadala na kay Jesus para bigyan ng biyaya, blessing, no? Ipagpanalang, i-bless. Ito kanyang mga disipulo, kala nila bodyguard ang dating nila, no? Pinagbawal na yung mga magulang. Ang sinabi po sa Mark 10:13-16, hindi ko na mabasahin, ipapaikling ko na, nagalit si Jesus. Pinagalitan niya yung kanyang mga disipulo. Sabi niya sa English, let the little children come to me, do not hinder them, for to such belongs the kingdom of God. Truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it. Tapos po, sumunod doon ang tawag ko po rito ang pinaka-cute na kwento sa New Testament. Bakit cute? Kasi sabi dito, and he took them in his arms and blessed them, laying his hands on it. Can you imagine po si Jesus, may dala-dala mga sanggol at bine-bless ng gano'n. Ang cute, ano? Pero that shows the heart of God. And hindi niyo po siguro na itatanong, ako po ay isang doktor ng medisina. Kaya po, madalas ako tinatanong ng mga gulang bilang pastor at doktor, yung tanong na gano'n, lalo na yung may isinilang na may kapansanan from birth, congenital condition. Pastor, bakit? At ang sagot ko sa kanila ay, hindi natin malalaman ang sagot hanggang sa langit. Pero sigurado kung isa doon sa sagot ay katulad sa sagot ni Jesus. Para ito sa kaluwalhatian ng Panginoon. At mga kapatid, kaya nga gusto ko kayong, siguro, sinabi ko na kay Guy at naririnig nga ni Jojo ito, ang mga katulad po ni Lian, na ang puso nila for most of their life is like a little shadow. Diretso po yan sa tahanan ng Panginoon. Tinatanong din po ako yan ng mga magulang na nakunan o kaya namatay na maaming baby, 5 years old, minsan namamatay dahil sa dengue. Tatanungin ako, Pastor, 5 years old yung anak ko, kinuha ng dengue. Sa langit ba siya? Sabi ko, sa langit yan. Gano'n na nangyari sa anak ni David, no? Sanggol, sa langit yan. Bakit? Kasi ang puso ng ating Panginoon ay bukas ang kanyang loob sa mga kabataan. For those like Lian, heaven is guaranteed because in the sight of God, his heart was like a little child. Ang ating pong binasa kanina, sinasabi din dito sa verse 1, for we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, kinumpara po ang ating katawang lupa sa isang tent. Alam niyo naman ang tent, hindi ko na itatagalog.
Mas madaling maintindihan yung tent. At sinabi dito, pag this is destroyed, we have a building from God. This is a reference of balang araw, papalitan ng Panginoon, hindi natin alam kung immediately pag-enter ng heaven or sometime after you enter heaven, papalitan niya yung ating katawan ng maganda. Kasi pagpasok natin doon, we become a spirit being. But we don't know when, but God will replace us with a perfect eternal body. So, Guy, Jojo, ang ating panggagalingan ng atin ditong comfort ay madaldal na dun si Lian. Nakikipagkwentuhan na siya doon. He is perfect there. He is no longer what he was here. Kasi pag tinanggap ka ni Lord sa kanyang kaharian, He turns you into His own image. Perfect. So yun ang sinasabi po sa verses 1 to 4. Our body is both blessing and burden, but someday, God will replace this body with a new one. And that is where Lian is right now with the Lord Jesus Christ. Maybe as a spirit, but perfect. No more conditions from birth. Perfect. And that is God's gift to him. In verse 5 naman po makikita natin that when a person belongs to God, it says God's Spirit is the seal of salvation. Kaya sinabi po sa verse 5, He, God, who has prepared us for this very thing is God, who has given us the Spirit as a guarantee. Yung salita po dyan na guarantee ay isang salita na nagsasabi, yung para po maintindihan pa, ito po yung sinasabi natin kung bumibili kayo ng mga lupa, earnest money. Yun po ibig sabihin dyan ng deposit, no? Guarantee. It's a deposit that is an earnest money, yung Holy Spirit. Ang tawag po dyan sa Biblia is the sealing of the Holy Spirit. Binabanggit din po ito sa 2 Corinthians 1:21-22. Sabi, it is God who establishes us with you in Christ and has anointed us and who has put His seal on us and given us His Spirit in our hearts as a guarantee. It's the same word. Kaya ang mga tao po na katanggap-tanggap sa Panginoon, tayo po, when we receive the Lord Jesus Christ, pag tinanggap natin siya bilang sariling tagapagligtas, once you do that, God will put His Holy Spirit in your hearts. Siya po ang earnest money ninyo. Yung salitang earnest money, mayroon yan sa aking memories na hindi maganda. Kasi nung 1990s, nung bago pa lang ako pong nagpa-practice ng medisina, ay meron nagbebenta sa amin ng lupa. Tapos sabi sa akin, maganda po ito, maganda. Oo, pero papakita ko sa yung titulo, earnest money muna, ako po ay mangmang, no? Walang kaalam-alam sa gano'n. Naniwala ka agad ako, o magkano? Ay, 20,000 lang. Nung 1990s po, malaki na yun, di ba? Ayan, binigyan ko 20,000. Pagbigay sa ng titulo, ay ang daming leads and encumbrances. Sabi ko, ang daming problema itong lupang ito. Sabi niya, hindi, maayos yan. To make the story short, hindi ko po nakuha yung lupa. Ang daming problema. Pagkatapos, nawala na yung earnest money ko. Kasi sabi niya, yung promise mo na mag-uusap tayo. Sabi niya, wala naman nangyari sa bentahan natin. Sabi niya, hindi, akin na ito. Yun. Sabi ko, kakasuha ko ba ito? Mas mahal pa yung abogado sa 20,000. Sabi ko, bahala na lang ang Diyos sa'yo. Earnest money po yun. Ganun ang konsepto ng earnest money. You give it, and it's a guarantee that you will get it. In this case, yung earnest money ko, hindi siya earnest. No? Yung kausap ko. Dishonest siya, hindi earnest. But the Holy Spirit is God's earnest money na when you accept Jesus Christ as Savior and Lord, pag tinanggap mo siya, which I am sure Lian has done for his parent, the Holy Spirit is in your heart, the seal of salvation. Finally, hindi ko po patatagalin ito kasi gusto ko pong marinig din po ninyo ang ibang bahagi ng programa natin. In verses 6 to 8, we already said po that our body is both blessing and burden. Ano? Tapos sa verse 5, God's Spirit is the seal of salvation. In verses 6 to 8, which is really po the heart of the entire passage, at ito po ang sigurado kong dahil bakit nagustuhan ito ni Guy at ni Jojo, heaven is the reward of redemption. Heaven is the reward of redemption. When God puts His seal in you, heaven is the reward
or redemption. Kaya po sabi sa verse 6, so we are always of good courage. We know that we're at home, while we're at home in the body, we're away from the Lord. For we walk by faith, not by sight. Sinasabi po ni Paul, it's okay to be alive on earth. Kaya lang, habang nasa lupa tayo, while we're at home in the body, hindi tayo kay Lord. We are away from the Lord. So yun po yung parang tinatawag natin trade-off. So you reach verse 8, which is actually what Paul is leading to. Sabi niya sa verse 8, yes, we are of good courage. And we would rather be away from the body and at home with the Lord. What does Paul mean? Sinasabi niya po, knowing the reality of heaven gives us courage. When you have received Christ as Savior and Lord, meron kang lakas ng loob at hindi ka malulugmok para dun sa mga nauna sa'yo. Lalo na kung alam mo katulad ni Lian, that Christ is in their hearts. Kung meron kalungkutan po, hindi po masama ang kalungkutan. Gusto ko po maging malinaw sa iyo. Grief is okay. As long as it comes from love, not hopelessness. So, why do I say that? I've known what grief means. When my father died in 2013. Bago yan, ang dami ko nang ginawang funeral. No? Parang like any pastor. Ganito po yan. Nung namatay yung tatay ko, para po ako ngayon. Sabi ko, ganito pala pakiramdam ng ginagawa ko ng funeral. And after 2013, I never did a funeral the same way again. But what is our comfort? What was my comfort then? What is the comfort of Guy and Jojo and their family now? Knowing the reality of heaven. Hindi po nila kailangan ipagpanalangin na sana graduate si Lian mula sa isang kinalalagyan para lumipat siya. Hindi po yung totoo. Wala pong basehan sa Biblia yun. Lian, as soon as he closed his eyes after his stroke, and when he passed from a coma to real death, when he opened his eyes again, it was already with the Lord Jesus Christ. Hindi na po natin siya kailangan pang, manalangin tayo para lumipat siya sa pinakamaganda. Hindi na po kailangan niya. He is with the Lord, and that's what Paul is saying. That is what gives us courage. Kaya sabi niya, yes, we are of good courage. Sa Tagalog, hindi tayo nawawala ng pag-asa. We are of good courage because to be at home with the Lord is to be with Him forever in heaven. At sinasabi niya, kahit hindi natin nakita ang langit, this truth we know by faith, not by sight. And before po I close, kasi po magwawakas na ako, gusto ko lamang po tanungin kayo habang nandito kayo ngayon. Si Lian po ay nauna sa atin. Ano? Kanina nga kinikwento ni Pastor Sam, inuro niya, konti na lang, oh. Mag-July 8 na, nga po, no? Konti na lang, 37 na sana si Lian. Pero ano po si Lian ngayon? He is away from the body, but home with the Lord. And I want to ask you, tayo na po ito, para sa atin ito. Pag ikaw na, pag ako na, ang nasa isang urn, or maybe sa isang casket, saan ka kaya? Yung walang hanggang bahagi na yung pagkatao, yung kaluluwa at spirito, nasaan kaya yun? Kung meron kayong kahit pinakakonting pag-agam-agam, kahit pinakakonting doubt, bakit nyo kailangan patagalin mo? Why will you live in a state of fear? At gusto ko lamang po ngayon, bago tayo magbukas, ibigay sa inyo ang sinabi ni Jesus. John 14 po, nung alam na mga nararamdaman po ng disipulo yung napaalis na sa Jesus, alam niya, naguguluhan sila ng isipan. Sabi niya, let not your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. Sabi niya, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and take you to myself, so that where I am, you will be with me also. Tapos tinanong siya ng isa, Lord, we do not know the way you are going. How can we know the way? Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father and heaven except through me. Hindi po tayo mag-uusap ng religion.
Pastor nga talaga ako, pero hindi po tayo mag-uusap ng simbahan o religion. Mag-usap tayo tungkol sa inyo. Mag-usap tayo tungkol sa mga inaangkin ni Jesus tungkol sa sarili niya. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Hindi niya sinabi, Green Hills Christian Fellowship, itong simbahan, is the way, the truth, and the life. Hindi niya sinabi si Mary, si Joseph, si Peter, si Paul, hindi niya sinabi yun. He said, I am the way, the truth, and the life. Kung gusto niyo po, pwede kayo makipagsugalan kung meron pang ibang way. Pero malinaw po sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kung nakikinig po kayo sa akin yung ilan sa tanging, paano kung siya nga ang way? Paano yun? Huling kwento na po pangako ko at tapos na tayo. Nung si Jesus po ay pinako sa krus, naalala niyo po, merong isang salarin sa tabi niya na siguro marami nang pinatay. Kasi tulisan yun eh. Nung araw na yun, ang mga tulisan, ang style nila, dahil po merong mga Roman soldiers kahit saan, ang ninanakawan nila, pinapatay nila. Hindi lang sila nanakaw. They steal and kill so that the Roman soldiers will not know na nandun sila sa bundok magtatakot, habulin sila. So may ganun pong ipinako sa tabi ni Jesus. Most likely, we don't have good evidence kung ano talaga, pero most likely ganun siya. Yung tao kung pumatay ay parang manok ang pinapatay. No? And it's beside Christ. At bago niyan, sinabi sa kasamahan niya, nandito tayo dahil we are here because we have done wrong. That's called repentance. Nakita niya na makasalanan siya. At bago po siya namatay, sinabi niya kay Jesus, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Sinabi niya lang, pareho tayong nakapako dito. Pero ang aking pag-asa, ang aking tiwala ay nililipat ko sa iyo. Yung remember me, yung ibig sabihin mo. Alam kong may magagawa ka. Ang tawag po dyan ay faith, trust, tiwala. Pero hindi lang kahit anong tiwala, isang tiwala na itinataya mo talaga lahat. Sa English, an abandoned faith. A totally dependent, all-out faith. Yun pong sinabi niya. At sinabi niya, when you come into your kingdom. In other words, alam kong may magagawa ka. You have authority, you have power, you have a kingdom. That's called faith. At si Jesus ba sinabi, ay, hindi pwede. Ang dami mong pinatay. Yung mga ninakawan mo, binalik mo ba? No. Jesus said, I guarantee you. Paraphrase ko yung sinabi niya. Kasi sa King James, verily, verily. Sa English po, I guarantee you, today, you will be with me. Kaya niyo po bang sabihin yan tungkol sa sarili niyo? All you need to do is do what He did. You recognize na hindi po tayo naliligtas ng simbahan, ng relihiyon, ng ating kabutihan, at tayo po ay lalapit kay Jesus sa simpleng panalangin, sabihin sa kay Jesus, dahil makasalanan ako, hinihilin ko sa inyo na iligtas niyo ako. Alam kong namatay ka sa krus, dahil sa akin, ikaw ang namatay doon, hindi ako. Imbis na ako. Kaya Jesus, tinatanggap kita bilang tagapagligtas. If you will do that, my friends, then when it's your turn to be in burn, o kayo lang nasa isang casket, everyone who knows you and really loves you will say, huwag na tayo mag-alala. Oo, umiyak tayo kasi namimiss natin siya, okay lang yun. Pero alam natin kung nasan siya. Kasi ang buong tiwala niya kay Jesus ay Jesus lamang. Wala nang iba. And Jesus said, no one ever comes to me that I will turn away. Wala po siyang tinatanggihan na lumapit sa Kanya. So let's close with these final thoughts. Guy, Jojo, at mga mahal sa buhay nila, may the peace and embrace of our mighty God surround you during this time. During this time, we find comfort in Psalm 147:3. He heals the brokenhearted and binds up the wounds. Christ died that all who trust in Him might live again. And with that comes the beautiful hope, yung pag-asa. One day, you will be reunited. Meron pong reunion sa pinakamagandang lugar sa harap ng Panginoon with your loved ones who have received Christ like you.
with new bodies. That's where the new body of Leanne will come. May God's peace bind up your breaking hearts. Sabi ni Christ sa John 14:27, Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Sabi ko po isa na lang, pero kasi po bago ako bumaba rito, accidentally po, no? Kasi meron po akong tuturuang 8 o'clock na another group. Kaya po tatakbo. Accidentally, I pressed on something. Nakita ko po itong story, which is very, very much aligned with what happened to Lian. So, can I share this? I will read it for you, no? And I know Jojo and Guy, I pray you find comfort from this at yung mga mahal sa buhay ni Lian. Pastor Eric Barker from England was a missionary to Portugal. So bago pong World War II, meron missionary from England pinadala sa Portugal, which as you know is a more or less a Roman Catholic nation. He spent 50 years there teaching people about Christ as the only way. Nag-break out po ang World War II nung nandun siya. Si Pastor Eric Barker has 8 children with his wife. So sinabi sa kanya, managpatal sa kanya, iuwi mo na yung asawa at anak mo kung gusto mo pati ikaw. At ang decision po ni Pastor Eric Barker ay, asawa at anak ko na lang. Kasi baka pagsamantala lang itong gerang ito, of course it was not. No? So ang ginawa niya po, nagpaiwan siya sa Portugal as a missionary sa kanyang simbahan at ang kanyang asawa at 8 anak, pinasakay niya sa isang barko papuntang England. Nung Sunday po, na sumunod, a few days later Sunday, nung siya po ay katulad ginagawa ko ay magsasalita na para mag-worship service, bigla na lang niyang in-announce sa Sunday na I have just received word that all my family have arrived safely home. So palakpakan yung mga tao, yes, yes. Kasi syempre nag-aaral sila, baka hindi makauwi yung misis niya at 8 children. Pero po nung natapos po ang worship service, doon lang naintindihan ng mga tao ang ibig niya sabihin. Kasi po, bago ng worship service, may nag-abot kay Pastor Eric Barker ng isang note. Ang nakakay po doon sa note, wire po kasi nung days na yun, no? Instant din, pero wire yun. Nakalagay po doon, may isang German submarine na tinurpido yung boat na nandun yung wife niya at 8 children. Nobody survived. Natanggap niya yun bago nag-umpisa yung worship service. Kaya nang in-announce niya, they arrived safely home. It was not to England. It was to heaven. Iyon po ang sinasabi ni Paul sa verse 8. We are of good courage. Yun po ang ibig niya sabihin. Pag nawala po yung mahal natin sa buhay, pag alam natin ang kanilang tiwala at pananampalataya ay kay Jesus lang, maaari po malungkot tayo. Okay lang po yun. Pero like Pastor Eric Barker, we can also say, they've arrived safely home. Jojo, Guy, Lian has arrived safely home. One day, you'll be reunited with Him. Magkikita kayo ulit. Manalangin po tayo. Lord, we thank you for how you have allowed Lian, Lord, to be born in this world 36 and a half years ago, Lord. At Panginoon, dahil sa mga kagustuhan niyo, sa kalooban ninyo na hindi po namin maintindihan hanggang magkausap tayo sa langit, you let Him be born, Lord, with a condition na karamihan sa amin ay wala. It's not because He sinned or His parents sinned, but so that you will be glorified, Lord. So tonight, Lord, we are rejoicing for Lian. He has arrived safely home. And now, Lord, we pray for those who love Him and miss Him. Si Guy na, Lord, sinabi niya kanina lang bago kami nag-umpisa, hindi niya pa masyadong napaprocess dahil po
sa kabisihan, naiintindihan ko po yun, Lord. Kasi ganoon din yung pakiramdam ko nung namatay si Papa. But Lord, I pray for her, for Jojo, mga kapatid nila yan, yung mga mahal sa buhay nila, yung kanilang mga kamag-anak, kaibigan na nandito. Nayakapin mo po sila, Panginoon. At patuloy niyo ng paalala, Panginoon, na hindi pa tapos ang kwento. Nag-uumpisa pa lang. One day, Lord, there will be a reunion, but only those who have received Christ as Savior and Lord will see Lian again. Kaya nawa, Panginoon, kung meron mang kahit isa ngayong gabi na hindi pa sigurado at merong agam-agam na hindi nila alam kung paano sila maliligtas, tandaan lang nila, Panginoon, yung itinakong sa lahing na kriminal sa katabing Jesus. Napakasimpleng panalangin ng buong tiwala at pananampalataya kay Jesus na kanyang tinanggap at binigyan pa ng garantiya na talagang siya ay makararating sa kanyang kaharian. Lord, save those who will reach out to our Savior on the cross. Whatever their prayers, Lord, no matter how awkward or clumsy it is, if it shows repentance about sin and faith in Christ, we know you will heal them. And comfort, Lord, comfort those who miss Lian. And we pray and ask all of this in Jesus' name. Amen. God bless you.
po sa inyong lahat. Good evening. Kasi okay lang naman magsabi good evening, di ba? Good evening. Kahit nagdadalang mati. Because God is good. Good evening po ulit. Good evening. We gather here today to celebrate the life of Alejandro Berenguer Buse. Mas kilala siya na Leanne. Si Leanne na anak ko, kapatid ni Rexy, ni M, ni Tolusetti, pamangkin, ng mga kapatid ko na lahat, pinsan ko. Kilala ng mga kaibigan ko, naging bahagi siya ng iyong mga pananalangin. Alam ko yun. At si Leanne blue. No, nag-bump sa lahat ng mga considerations namin sa pamilya namin, laging si Leanne. Nagduro siya sa amin ng katuwaan, pag-asa, sobrang pag-asa po yun. Na simulang malaman ko na autistic siya, wala akong ginawa kundi umasa sa Panginoon na gagaling siya sa kanyang condition. At napakaraming iniwan ni Leanne na espesyal na ala-ala. Yung iba nakakatuwa. Yung kapatid ko nagkukwento sa akin, ano to ka ba, Laila? Wala pa. Ayun. Ako na magkukwento. Leanne was born on July 8, 1987. Lapit na sana, no? 37 na sa July. In fact, nasa hospital siya, sabi namin, pagkaling ka na. No? We will celebrate birthday. Since the beginning, it was clear that he was special. He was diagnosed with autism when he was 3 years and 9 months. Providential way ni Lord na malamang autistic siya. Kala namin, delay lang, diba? Noong mga panahon na yun, hindi pa kilala ang autism. Lahat sasabihin abnormal. Yun lang, kapag nakakita ng ganon, sabihin abnormal. Hindi alam ng mga tao ang autism. Yung nagtingin sa kanya, nagsabi sa akin, kasi unang kita pa lang, labi niya sa akin, autistic yung anak niya. Sabi niya sa akin, yung condition mo, sayang. Nung napanood mo sa akin yung Sunrise, A Miracle of Love, mga 70s yung movie na yun. High school ako noon. Sabi ko, Dok, napanood ko po yun. Napanood ko yung movie na yun, Sunrise, A Miracle of Love. Sabi nung doktor, 1990s ko nakausap yung doktor, ano na talaga, ganun ang condition ng anak mo. Tapos kapag binabalikan ko yung habang lumalaki si Leanne, sabi ko, God prepared me na magkaroon ako ng autistic child. Kasi high school ako, pinanood niya sa akin yung movie na yun at alam ko. Noong 1990s na, hindi pang alam ng mga tao kung ano autism. So nagkaroon ako ng idea. Kasi ang inisip ng tao, kapag autistic, pinatry natin sila na maging kagaya natin, which is hindi ganoon. Tayo yung mag-a-adjust sa kanila, tayo yung mag-a-adjust. Ang explanation nga yung doktora, para siya nasa loob ng shell. Maliit yung butas ng shell na yan. Papasukin natin yan, unti-unti hanggang mabasag yung shell na yan. Huwag natin pipilitin na siya ang lalabas ng shell na yan para makasama natin in a normal way. Hindi po. So it's very challenging. At napakaraming pagkakataon na talagang umasa ako sa Panginoon na gagaling ka sa kanyang condition. Pero, nung sinabi sa akin ng isa pang psychiatrist na nakausap ko, dahil gusto ko siya makapag-aral, siyempre gusto ko siya makapagtrabaho, sabi ng doktor, yung condition niya, very classic. Hindi siya yung klase na makadali mo sa school, makapag-aral, makapag-work. Ang dapat ituro mo lang sa kanya, maging functional siya. Matuto siyang maligo mag-isa, magsuot ng damit mag-isa, kumain mag-isa, mag-brush ng kanyang teeth. Naturuan naman namin si Leanne na gano'n. Pero napakahirap i-embrace yung reality nila. Napakahirap. Kailangan daw sa mga gano'n ay love. Love lang. Kaya yung movie, ang title, Sunrise, A Miracle of Love. At ang daming nag-alaga kay Leanne. Nag-work kami ng husband ko.
mga kapatid ko, bawat isa sa kanila, binabantayan nila si Lian. Kapag nasa trabaho kami, bawat isa sa kanila nag-alaga kay Lian na may pagmamahal. At napakatalino ni Lian, nakakatuwa. Meron siyang special intelligence. Yun talaga yung makikita mo sa mga autistic. Meron silang mga special talaga na hindi natin makikita sa atin. He quickly learned to read. Ako nagturo sa kanya magbasa. Kala ko, hindi niya ako iniintindi kasi sinabi ko lang yung vowels, A, E, I, O, U, tapos yung consonants, isa-isa. Tapos inano ko sa kanya paano pinapronounce. So one day, galing ako sa work, may dala akong shopping bag. Binasa niya yung pangalan ng shop. Nabasa niya. Na-amaze ako ng gusto doon. Sabi ko, bilis na ito ng anak ko. Marunong po siya magbasa. No? At bigyan mo sila yan ng date. Like August 24, 1974. Sasabihin niya sa'yo anong day yun. Alam ng mga kapatid ko yan. Magsabi ka sa kanya na kahit na anong date, he will tell you kung anong day. Kung Monday yan, Tuesday yan. At ng mga day na hindi pa siya isinila. Tapos nakakatuwa, nung may computer sila, bata pa yung mga anak ko, naglalaro sila ng computer game na Chip Challenge. Para makapunta ka dun sa isang challenge, matapos mo yung isa, may mga code yun. No? May mga code. Ang galing-galing nila na nakaabot sila na dun sa level 100. Kaso something went wrong with our computer na nawala lahat yung record ng kanilang challenge. E nandun na sila sa 100. So, ang dapat mong gawin, mag-start ulit sa level 1. Uumpisahan nila yun. Kasi syempre frustrated yung mga anak ko, paabalikan nila yung level 1. You know what, Lian did? Ang bawat isang level, merong 6 codes. A combination of numbers and letters. From 1 to 99, na enter nila yan isa-isa ulit. So they were able to play ulit na sa level 100. Ganun kagaling. Ganyan sila. At marunong siya mag-drawing. No? Nagdo-drawing sila dyan. Nagdo-drawing siya sa wall. Nababayaan lang namin. Meron isang drawing doon sa kwarto. Nag-drawing siya. May balbas, bigote, mga babuhok. Sino sa palagay niyo yun? Lagyan niya pa ng cross, nilagyan niya pa ng dove. Tapos nilagyan ng caption, nilagyan niya ng mga raindrops na ganyan. No? May raindrops. Tapos nilagyan niya sa caption at the bottom, Jesus, nabasa ng ulan. Nakakatawa sila yan. Napakarami pang marami. Gusto ko i-share sa inyo yung yung kinwento ng kapatid ko, no? Yung bunso kong kapatid. Sa Silaya, high school siya noon. Na nag-aalaga sila kay Lian. Nasa work kami. Kasi namin mga challenges ang pag-alaga sa autistic child. Eh, maganda siya noon. Hanggang ngayon naman maganda. Maganda kapatid. Maraming may crush daw sa kanya doon. Eh, nato sila sa basketball court. Yung mga may crush sa kanya. Tumakbo sila yan doon sa basketball court. Naked. Siguro mga 6 to 7 years old sila yan, no? Naked. Tinabol ng kapatid ko, si Laila. Tapos sabi nila, gusto pasanin siya. Eh, ayaw pasanin ng kapatid ko. Hinihila siya. Halika na, uwi na tayo. Sabi nung may crush sa kanya, pasanin mo na. Ay, hindi pala sabi ng mga tao, pasanin mo na, pasanin mo na. Eh, nandun yung isang naniligaw sa kanya, may crush sa kanya. Tinutulak ng mga kabarkada, pare, pasanin mo, pasanin mo, pasanin mo. Pero pasanin sila. Pero pinasan niya, kahit naiyang-hiya siya, pinasan niya. Kahit, naked yung anak ko, dalaga, from basketball court, inuwi niya ng bahay, pasan-pasan niya siya. Kasi, yun ang tinatawag na love. At alam ko marami pa sa mga kapatid ko na gumawa ng maganong sacrifices. Yung mga panahon na yun, nakakahiya daw ang autistic, mga panahon. Pero lahat ng mga kapatid ko, anak ko, binigay namin kay Lian yung pagmamahal na yun, yung unconditional love na yun. And we are so thankful na binigyan kami ng Lord ng ganong privilege. No? Hindi lahat mayroong special
child sa family, pero binigyan kami ng ganun, ng Lord, na magmahal ng ganon. Sa kanya is a special creation na si Lian. One of the fondest memories of Lian is when mas praying for his food. Nagpe-pray yan eh. Paawat, ano yung food na inilagay mo dyan, no? Babanggitin niya yung isa-isa. Isa-isa niya babanggitin niya dyan. At that time, I resigned from my job kasi nakita ko na tinatawag ako ng Lord sa full-time ministry. Nag-explore na ako sa maraming ministries sa GCF. Ang husband ko lang ang nag-work sa trumpets. If you're familiar with that. So we tried to make both ends meet sa salary ng husband ko. So, laging gulay. Minsan nag-iimbento ako ng mga dishes. Pero Russian vegetables. Gumawa ako ng veggie na parang meatballs. No, hindi naman ako nag-take effort para maging corn meatballs. Siya basta ma-fry ko lang siya. Gumawa ako ng patty, ganyan. So, ang pangit ng mga itsura. Yung mga naging itsura pa siya, nung na-fry ko na siya, nagmukha siya sa tingin nila yan, mukha siyang ginger. Mukha siyang ginger. So, umupo na siya dyan, kain siya, titigin niyang mabuti. Lord, thank you for the rice and for the ginger. In Jesus' name, amen. Yun. That story touches the essence of his thankfulness, to which the Lord taught me an object lesson. Object lesson. No? Na yung Lord, thank you for the rice and the ginger. No complain. Alam niya lasa ng ginger. Alam niya lasa yun. Pero hindi siya magpo-complain na bakit ginger ang binigay ng mami ko. Hindi siya nagpo-complain. Basta thankful siya. So, he was willing to take whatever was in front of him. He was thankful. Sabi ko, dapat siguro, meron din ako, no? Walang complain, no? Maging thankful. Kung anong nandyan, maging thankful ako. Yung isa sa mga songs na kinakanta ni Lian as a child, yung Give Thanks. Kaya yung po yung nilagay ko po dun sa kinanta ng chancellor. Maraming salamat po. Natuwa po ako na nakiramay po kayo sa amin at pinanalahan niya kami sa kag-awit sa Panginoon. Yung lyrics na yun, hindi masyadong clear kay Lian yun. No? Yung, basta, maintindihan mo yung kinakanta niya. Yung sinabi niya, and now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Magkasabwat, the Lord is God. Magkasabwat, sabi. Magkasabwat. Tapos na-realize ko, it's funny, but profound. Sabi ko, totoo naman ah. Totoo ah. Totoo magkasabwat si Father God saka si Jesus Christ in a very positive spiritual way. Kung totoo siguro, kasabwat. In fact, nung nasa hospital si Lian, nakita ko na tumitingin ako ng puluan. Hindi naman si Lian. Nung nakikita ko yung medyo very uncomfortable na situation ng anak ko dun sa hospital. Niisip ko, Lord, ang sakit kasi, makita mo na wala akong magagawa. Lord, sabi ko, gaano kasakit ang naramdaman mo na nakita mo yung anak mo sa cross? Gaano kasakit? Hindi ko alam kung gaano kasakit. Pero itong nakikita mo yung anak ko, nasasaktan ako, ikaw gaano kasakit? Hindi lang dun sa cross eh. Pero imagine yung love mo na iwasan, nag-sacrifice doon sa cross. Hindi ko, sakit-sakit nun, di ba? Kaya, my God, why does the forsake you? Hindi ko masakit, di ba? Pero because of His love, He did it for us. At hindi ko pagdududahan yun. When na-pronounce dead si Lian, si Rexy nandun sa ICU, sa ano, talagang gumuho ang. Nung nandun pala kami sa ER, nakita ko yung mga nire-revive. Sabi ko, doon, hindi mangyayari sa anak ko yan, ha? Sabi ko, hindi aabot ang anak ko sa ganyan, ha? Na-revive. Nung si Rexy nasa ICU, nandun ako sa labas, kasi isa-isa lang dapat sa ICU, eh. No? Ako na una, tapos si Rexy. Nung nandun ako sa labas, sabi ko, Lord, gusto ko maranasan ng anak ko na pumasok sa ospital, tapos pinadaling mo siya. Gusto ma-experience niya yung healing power. Pray ako doon. Iyak na iyak.
very clear sa akin ang Holy Spirit nagsabi, let go, God. Let go. Habang nagre-wrestle ka, yung anak mo nahihirapan. At sabi ko na, God, He is yours. He is yours. Thankful na lang ako na binigyan mo ko 36 years na maging nanay ng sa special human being. Nung nasense ko na may nangyayari sa loob, tapos pumasok ako, sabi ko, pwede ba pumasok? Isa-isa lang po. Anak ko yan eh. Nakita ko nakakaramsam. Pinayagan na akong pumasok sa loob. Pagbungad ko doon sa kwarto niya sa ICU, sa isa sila. Nililivad yung ano. Nag-collapse ang mundo ko. Nakita ko nililivad yung ano. Sabi ko, wala na eh. Alam ko, wala na. I will. Hindi lang well, I will talagang. Sabi ko, ang sakit-sakit, Lord, sobrang sakit. But I will never doubt that you are good. I will never doubt that God is good. So as we say our goodbyes, later on, maghiwalay-walay tayo. Ang encouragement ko lang sa atin, yung kagaya ni Lea, let us keep on living our lives, no? Thankfulness, and complete trust in the goodness of God. Pinakita sa akin ng Lord, hindi porket nagkakasakit, ang mahal natin sa buhay ay hindi mabuti ang Diyos. Hindi porket pinauwi na back home, ang mga mahal natin sa buhay ay hindi mabuti ang Diyos. Kahit may nagkakasakit, kahit meron tayo'y nagdadalamhati, parating mabuti ang Diyos. Iba nga lang talaga ang kanyang pakaraan. So maraming salamat po sa inyong pakikiramay sa amin. Na-appreciate po namin ang even yung mga hindi ko na-expect, nagugulat akong nandito. Maraming salamat po sa inyo lahat. Muli sinasabi ko po sa inyo, God is good.
ipagkabang buwan, pagkapin ka, magkasama ka, yan panalangin ko. At hindi papayag ang puso ito, mawala ka. Pasapot yung tingin, wala lang iba pang mahalaga sa langit ang dulo ng pag-ibig natin dalawa. Asahan mga mag-ibig ka kapag ay sasabihin minamahal ka. Sana lang sa habang buhay makating ka, magkasama ka, yan ang panalangin ko. At hindi pagpag ang puso ito, mawala ka sa titing, pakasot kong dinggin. Wala nang mas mahalaga sa pangis na dulo ng pag-ibig natin dalawa. Asahan naman makinig ka kapag ay sasabihin minamahal kita. Para lang ang puso nito, para pagkating ka pa. Napanalang ko at hindi papayag ang puso nito. Sakitin, pakakot yung dinggin. Panalang sa habang buhay, pagkapita, magkataka, yan ang panalangin ko. At hindi papayag ang puso nito, mawala ka sa titin, pakakot yung dinggin. Panalang sa habang buhay, makapin ka, makasama ka, yan ang panalangin ko. At hindi papayag ang pusong nito, mawala ka sa titig, ako inyong tingin. Panalang sa habang buhay. Berenger and Buset family, you were given a special son because you are a special family. From Dad Jojo, Mom Vigilis Guy, si Lexi, at si M, at ang mga pamangkin, si Sandy at iba pong mga pamangkin. Of course, to the in-laws, si Ludwig at si Alan. Yung mga hiling-hiling ko po yung family, kasama na po yung mga in-laws at mga pamangkin ni Leanne to please stand. Lahat po ng kapamilya ni Leanne. Naliwanag po yung panalangin na si Alejandro, also known as Leanne, is absent. Ang sabi nga ni Pastor, away from this body. He is away from this body, but present with the Lord. Ang hirap po nun maaraw, pero napakasarap unawain, bagamat hindi natin tuloy ang maunawaan, na wala na pong nararamdamang sakit, wala na pong hirap, wala na pong luha, wala na pong struggles. And he's seeing probably the presence of the Lord right now. And we praise God for that. But we will be praying for you po. Remember that promise there will be a grand reunion someday in heaven. And that will be forever. Kabutihan ng Panginoon, binigay sa atin si Alejandro Leanne noong July 8, 1987. Sa kanyang kasarilan na desisyon, kinuha sa atin noong June 28.
At alam po natin na lupa, nanggaling ng ating katawang lupa, sa lupa po ito babalik. Ngunit ang ating spirito ay natin Kristo, waiting for that resurrected body. So let's all join our hearts as we pray for this special family. Let's pray. Lord, we lift up to you, Daddy Jojo and Manny Guy, Lord. Si Rexy, si M. Sama na po yung mga in-laws, Lord, si Ludwig at si Alan. Si Sede, iba pang mga pamangkin, Panginoon, na mga pinsan, mga uncle and auntie, at mga kamag-anakan po na represented by these who are standing. Lord, embrace them, Lord. Embrace them with your comfort. Embrace them, Lord, with your presence. Yes, Lord, Leanne is absent from this physical body, away from this body, but present with you. In your glorious presence in heaven, Lord. No more pain, no more sorrow, no more tears, no more struggle. Yes, Lord, this July 8th is going to be a difficult day, but Lord, may it be a day of remembrance that painful as the separation is, it is only temporary. And not only that, Lord, na katulad ng pag-usap po kay Guy, Lord, at kay Jojo, Lord. Sinuha mo na siya in the best place that we will all someday be who are in Christ. Lord, comfort them sa susunod na mga milestones ng mga kapatid, ng mga pamangkin. Unang Pasko, Panginoon, unang bagong taon, darating na mga araw, mga birthdays. Yakapin mo po sila ng iyong presensya. Paalala mo, Panginoon, na ito'y pansamantalang pagkakahiwalay. At bigyan mo sila ng comfort, Panginoon, na Leanne is in the best place, Lord. At salamat doon sa katotohanan na yun. Pero mahirap, Panginoon, sapagkat kami nasa katawang lupa, mas gugustuhin namin makausap, mahawakan, mayakap, mahalikan si Leanne, Panginoon. Pero salamat, 36 years of a gift of life in the person of Alian. Lord, thank you. Comfort them, Lord. To the special family of Leanne, may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and comfort you and remind you of the glorious presence in heaven that is awaiting for us and is now a present experience of Leanne. For this is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. We may be seated. Maaring gutom na po kayo, no? Okay po. Pero salamat po sa pakikidalamhati niyo sa amin. Nagpapatunay po yan na ngayong pagmamahal kay Leanne, sa aming pamilya. At hindi ko man po matandaan sa isa. Alam naman ng Lord ang inyong mga heart. Gusto niyong maging kabahagi dito sa espesyal na season na ito ng aming buhay. No? Salamat po sa inyong presensya ngayong gabi dito. Wala po akong maisip masabi, kundi nawa maranasan niyo po ang pag-ibig ng Diyos. In a very special way. And that could only happen in the personal relationship with the Lord Jesus Christ. Nawa ay mas nabigyan po natin ng kalulatian ng Panginoong Diyos sa gabi ito, higit sa lahat. Magandang gabi po. Salamat. Sige po.
po, mag-pray po tayo, pasalamat tayo sa Lord, katulad ng prayer ni Leanne. Salamat po, Lord, sa ginger fries na pagsasaluhan namin, Panginoon. Salamat sa paalala na dapat kami maging thankful sa lahat ng biyaya mo, Panginoon. Lalo na po, Panginoon, sa biyaya ng mga buhay na nakasalamuha, Panginoon, Leanne. Tunay na pasasalamat po ang aming sasabihin. Pagpalain mo, Panginoon, yung pagkain at yung aming lupang katawan, Panginoon, na kailangan nito, pati po yung aming fellowship. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Pagpuliin po ang Panginoon. Huwag mo na ba kayo na-alis, Ben? Okay lang po ba? Picturean ko lang po kayo para, kasi wala po tayong gano'n. Gano'n ko na lang po. Ay, ikaw anak, naka-Facebook live ka ba? Dala po Sino po ang merong panorama? Wala Hindi ko lang alam kung paano i-end yung live. Ay, finish. Ito po. Finish.